Magandang araw mga kaibigan. Welcome to our mini vlog. So today we're gonna explore one of the world's major religion, and that is Islam. We'll be discussing the ethics and obligations na ginagawa ng mga Muslim. So ano pang hinihintay nyo? Rara na! Ano nga ba ang Islam? Ang Islam ay isang monotheistic na relihiyon na naniniwala sa isa lamang na Diyos na kung tawagin nila ay Allah. Ang mga Muslim ay sumusunod sa 5 haligi ng Islam: ang Shahada, Sala, Zakat, Sawim, at Hajj. Ang Islam ay nagtuturo ng kabutihan, respeto at pagmamahal sa kapwa. Ang mga Muslim ay inaasahan maging matapat, makatarungan sa kanilang mga gawain. Ang Muslim ay may mga obligasyon na ginagawa nila araw-araw. Kasama na rito ang pagdarasal, pagbibigay ng tulong at pag-aayuno. Ang mga ito ay nagpapalakas sa kanilang pananampalataya at pagkakaisa. Hi guys! Ito ang aming simple vlog para sa empowerment and technology. Ngayong araw, ibabahagi namin kung anong natutunan namin sa ICT at paano ito nakakaapekto sa aming pananaw bilang mga kabataan. Nung nakaraan, natutunan namin kung gaano kalawak ang ICT o Information and Communication Technology. Dati akala ko cellphone at internet lang, pero ngayon mas alam ko lang na pwede pala itong gamitin sa pag-aaral at pag-communicate at pagtulong sa komunidad. Mas napapadali nito ang research, collaboration at paggawa ng project. Para sa amin, nagbago rin ang pananaw namin. Mas naging aware kami sa digital citizenship, ang ibig sabihin, pagiging responsible at pag-ingat sa paggamit ng internet. Natutunan din namin kung paano maging maingat sa pagbabahagi ng impormasyon online at kung paano gamitin ang social media. Ngayon, alam namin na kaya ng ICT na maghatid ng positive change sa school at sa community. Dahil sa empowerment technologies, mas nakita namin na may kapangyarihan pala ang ICT para sa makakapagbago ng pananaw at makapagbigay ng oportunidad. Mas naging creative at productive tayo sa school projects. Mas natutunan tayong makipagtulungan gamit mga online tools at platforms. Hi guys! Welcome sa aming vlog. Ngayong araw, pag-uusapan natin kung bakit malaga ang boses ng kabataan sa politika. Bakit nga ba? Tara, alamin natin. Pag sinabing political engagement, ibig sabihin nito ay pakikilahok sa mga gawain o desisyon ng ating pamahalaan. Hindi lang ito tungkol sa pagboto, kasama dito ang pag-attend ng mga community meetings, pagiging parte ng mga youth organization at pakikilahok sa mga issue ng ating komunidad. Alam niyo ba na ang malaking provision ng botante sa Pilipinas ay ang kabataan? Ibig sabihin, kapag tayo ay nakikilahok, mas naging presentado ang ating mga boses sa batas at mga pulisya. Mas sariwa ang mga ideas ng kabataan, mas mabilis kumilos at mas malawak mag-reach ang mga isip lalo na sa social media. Pero aminin natin, minsan marami sa atin hindi gaano kaaktibo sa politika, kulang sa impormasyon, sa oras, o minsan takot kung paano magsimula, sa lalo na sa pakikipaglahok. Ngayon, bibigyan namin kayo ng tips para kung paano makipaglahok. Narito ang mga tips. Unang-una, mag-register bilang botante kapag qualified na o may edad na 18 pataas. Pangalawa, sumali sa mga youth organization, civil seminar, kagaya ng mga youth activities sa inyong barangay. Pangatlo, gamit ang social media para magbahagi ng tama at verified na impormasyon tungkol sa halalan o communities issues. At higit sa lahat, makilahok sa talakayan, sa barangay, sa school o online forums. Kahit maliit na aksyon, kapag sama-sama, malaking epekto. Maraming salamat sa inyong panonood. Palaging tandaan, ang boses natin ay mahalaga. Huwag nating sayangin ang pagkakataon na ito. Simulan natin sa pagiging informed at tapusin natin sa pagiging involved. Para sa kabataan, para sa kinabukasan.